Ang ikalawang bahagi ng kwento na pinamagatang misteryo sa Villa Soledad. Kasi pinapaayos ko itong bahay, sagot ni Tita Jovi sa tanong ni Nona sa unang bahagi. Marami na kasing turista dito sa Vigan kaya napagdesisyonan kong gawing hotel at museo ang bahay. Malapit nang matapos ang pag-aayos sa mga bahay. Kayo nga ang pinakauna kong mga bisita. Dito na lang tayo tumira habang nasa Vigan tayo, bulong ni Nona kay Lola Eli. Pero narinig din ni Tita Jovi ang kanyang bulong. Oo nga, Tia Eli, dito na kayo mamalagi habang nandito kayo sa Vigan. Hindi kita maimbita noong nagsabi kang paparito kayo dahil hindi ko pa alam kung handa na ang mga silid. Pero ngayon handa na ang mga ito, sabi ni Tita Jovi. Naku, kung hindi lang nakakaabala sa'yo, Jovi, sabi ni Lola Eli. Gusto niyo ba talagang manirahan dito? Opo, sabay na sagot ni Nona at Gabriel. Dinala ni Tita Jovi ang 3 bisita sa isang malaking silid. Tulad ng sala, malaki rin ang mga bintana sa silid. Mayroon pang kurtinang binurdahan ng bulaklak. May 2 kama, mesa, upuan at aparador sa kanilang silid. Mayroon ding kwadrong may larawan ng isang babaeng nakapusod at nakasuot ng barot saya. Sino po yung babae sa kwadro? Tanong ni Gabriel kay Tita Jovi. Siya si Doña Soledad, ang ating nagmamay-ari ng bahay na ito. Isa siyang magaling na mangangalakal. Siya ang namamahala sa negosyo ng asawa niya. Napalago niya ang negosyo at naging isa siya sa pinakamayaman sa Vigan. Ginamit niya ang yaman sa pagtulong sa mahihirap at pagsuporta sa revolusyon laban sa mga Espanyol. Kahanga-hanga siyang babae at dahil dyan, sa kanya ko ipapangalan ang bago kong hotel, Villa Soledad. Gusto ba ninyo makita ang paboritong bahagi ng bahay ni Doña Soledad? Opo, sagot ng 2 bata. Nagtungo sila sa isa namang malawak na silid. Walang ibang laman ang silid kundi mga libro. Mula dingding hanggang sahig. Mahilig daw si Doña Soledad na mga lekta ng libro at magbasa. Kwento ni Tita Jovi. Wow, ang swerte naman ng mga tumutuloy sa Villa Soledad. Marami silang pwedeng mabasa, sabi ni Nona na mahilig ding magbasa. Tignan mo to, Nona. Bulong na itunuro ni Gabriel ang isang eskaparate. May lumang pera at lumang watawat sa loob. Alam niyo bang mahalaga ang mga yan? Antikong gamit ang mga yan. Paliwanag ni Tita Jovi. Gaya ng lumang watawat na yan, isa ito sa mga unang watawat na itinaas noong natalo ni General Aguinaldo ang hukbo ng mga Espanyol noong 1896. Kaya nga grabe na lang kung ingatan ko yan. Remembrance ng kasaysayan. Napatago at napanganga ang 2 bata sa pagkamangha. Teka, may empanada pang naghihintay. Paalala ni Tita Jovi. Naunang lumabas si Nona patungo sa pagkainan. Sigaw ni Nona nang makita ang isang kubang mama. Anong nangyari? Nagmamadali sa paglabas si Tita Jovi. Pero natanggal ang takot niya nang makita ang dahilan ng pagsigaw ni Nona. Nona, ito si Manong Jun. Matagal na siyang nagtatrabaho rito. Siya ang nangangalaga ng hardin. Paliwanag ni Tita Jovi. Nahiyang tumango si Nona habang mabilis na lumakad palayo si Manong Jun. Tita Jovi, gusto ko na pong lumipat ng hotel, sabi ni Nona. Ang pakiramdam ko kasi marami pang maaaring madiskubre dito sa Villa Soledad. Jovi, ibang klase kasi ang imahinasyon nitong si Nona. Napaka-aktibo, sabi ni Lola Eli. Alam mo, sigurado akong marami ngang sekreto itong Villa Soledad. Kahit nga ako, hindi ko pa nakikita ang lahat ng sulok nito. Nakangiti si Tita Jovi habang natatakot. Huwag kang mag-alala, Tita Jovi. May kwentuhan ka namin ni Nona sa mga matutuklasan namin. Sabi ni Gabriel sabay kindat kay Nona. At dito nagtatapos ang 2 bahagi ng ating kwento na misteryo sa Villa Soledad. Abangan ang susunod na bahagi na ang 3 bahagi at subukan sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maraming salamat.